Hello everyone and welcome back again to Simply Bicolana and Finland channel. Today po gagawa tayo ng biko with latik and ubi flavor. Sariling katang isip na naman ang ating gagawin ngayon. Now kasama ko ang aking baby. Okay, say hello baby. Hello baby. Nasa 9:30 pa lang ngayon kaya bagong gising siya, oh. Nakapagtulog pa. Ako, tapos na makaligo pa. Mamaya po, gagala kami kasi first opening ng Trio, yung maliit na mall dito sa Trio Shopping Mall. Christmas opening mamaya, kaya gagala kami. I want to watch it. Okay, you watch. Now, we start na tayo sa biko. It's simply way lang po ang aking gagawin sa biko. Or isasain ko muna siya sa rice cooker. Then gagawa ako ng latik. Yan ang aking. Of course, from Thai Siam Torito Thai store ang aking. Nasa 5 kilos ito. For stock ba? Kung gustong gumawa ng suman, biko, or ano pa man. Yan, lagi ako ma-stock na na malagkit. Yan, ready na tayo gumawa ng latik at saka sasain ko na rin yung malagkit. Nasa 1 kilo lang ang aking ibibiko ngayon na 6 siya dito. 6 na takal siya. Then ugasan natin mga 3 beses. Yan, ready na po ang ating malagkit para lutuin. Then, move on tayo sa latik. Nasa 400 milliliters lang ang aking gagawing latik. Then, dadagdagan ko siya nito ng mga 100. Nasa 200 din ito. Dadagdagan ko siya ng 100 o kalahati ng nito. Then, mamaya ilalagay ko ito mamaya pag nagawa na tayo ng biko. Itong 100 grams ng coconut milk. Ayan guys, ang ating latik. Hayaan ko lang po ito na na matuyot siya. O haluin natin pang minsan-minsan. Ayan na ang ating latik. Dahan-dahan lang po ang aking paghalo pag ako'y gumagawa ng latik. May isang friend ako dito, hindi siya marunong gumawa ng latik. Kaya eto, pwede niyang mapanood ito. Kung paano ako nakakagawa ng latik. Maraming beses na ako gumagawa ng latik, pero ngayon lang gagawan ko ng video. Dati-rati gumagawa na ako wala pa akong YouTube noon At saka sa Facebook naman, picture lang ang aking na-upload. Hindi buong proseso ng paggawa ng latik. Continue lang po tayo hanggang lumabas na yung mantika niya. And mag-color brown na.
Ready na ang ating lalagyan ng biko. And, ayan ang ating malagkit. Oh, almost done na rin siya. Pero hindi siya masyadong luto talaga. Yung parang half cook lang siya. Ayan. Okay na siya. Na lang natin itong coming brown. May banding nga po pala kami ngayon ng aking mga friend ulit doon sa dating pinag-party. Bandingan namin nung party namin ng Halloween. Doon ulit kami magkikita-kita. Celebrate namin yung pagkapasa ng Finnish citizen ng isang Pilipina na Bicolana din. Nakapasa siya ng UG test. Yung exam para sa Finnish citizenship. Kaya gagawan ko siya ng biko with latik flavor. Ubi flavor. Ayan na guys. Ayan na ang latik. Ayan yung mantika niya lumalabas na. Papa-brownin na lang natin ito. Yan na ang magiging latik na itong puti na ito. Ayan, pag ganito na, dahan-dahan lang natin haluin ng ganito kasi ayun yan ang latik. Lumalabas na siya. Para hindi siya masunog. Kung napapansin nyo po kung saan ako natututo nito, pinapanood ko lang yung, kasi ang mga doon sa Bicol, yung mga papa ko at saka mga magaling silang gumawa kaya pinapanood ko lang nung bata pa ako. Kaya pag naisipan ko, di tinatry ko gawin. At sa sariling proseso ko na rin. Continue lang tayo pag hanggang mag-brown siya. Ilagay ko na sa number 5 para mabilis siyang mag-brown. Yan. Ayan na ang latik nyo. Ayan na ang oil. Dami rin oil. Ang sarap ng oil ng nyug. Delicious coconut oil. Marami sa tindahan yung virgin coconut oil, yung white. Parang tulog na Ang dami sa store. Ang mahal. Yung binasa ko yung nasa store pa ako nag-work, nasa work pa ako, binasa ko, nag-display ako noon. Ang pinaka first na yun, na gawa from Philippines. Ang tawag dito, Alcopirainen. Ang unang gawa from Philippines. Kaya natuwa ako, may product na yung virgin oil. Ayan na guys, nagba-brown na siya. Ayan, malapit na. Mga 10 minutes pa. Coming a little bit dark brown. Daming mantika din, Yung kalahati ilalagay ko mamaya sa sa biko. Kalahati ng oil. Done na guys ang ating latik. Ayan. Then
nasa ano na tayo. Gagawa na tayo ng biko. Tatanggalin lang natin itong oil, then salain natin ito. Ayan na ang ating latik, guys. Ayan, nakaseparate na yung oil. Then, gawa na tayo ng biko. Same pan lang, guys. Then, malinis naman ito, kaya hindi ko na siya inugasan. Dito ko na lang lulutuin yung biko. Then, lagay natin ito. I-try ko ito kung ano nga ang kulay niya, yung okay ba ang kulay niya. Bali, ito ang pampakulay natin. Ayan. Oviness. Ayun. Then, idadagdag ko yung yung kalahati ng oil. Yung galing sa latik. Para hindi dry ang ating biko. Yung parang makintagma ba? Ang biko natin. Dadagdagan ko pa siya ng konti. Yun. Ilalagay ko white sugar. Hindi ako maglalagay ng brown sugar. Try natin ng mga 2 or 2.5. Para hindi masyadong matamis. Then, isabay na natin yung kanin. Yung sticky rice. Nice color. This is good also for Christmas dessert. Yes, this is coming like Christmas dessert. Okay, lagay ko na lahat para Then, mix well lang natin. Mix, mix, mix. Hanggang maging color purple. Lahat na. These are purple. Here, beautiful purple. This is for Christmas dessert. Like much din ni Alisa ang colorful, lalo na ang purple. I like it coming like this. I like it coming black. What coming black? Coming black is rice. Rice? No. Not coming black, not coming purple. Yan, mix well na lang natin. Kung anong maisip ko na na kulay ba o gagawin, ayun, ginagawa ko.
Pag yung gusto kong kainin. And then share na rin sa mga sa mga friend. Sharing with friends, the blessing. Many people say sharing your blessing. Although walang dumadating na blessing sa iyo. Mix well lang natin. It's beautiful color. It's good enough that 2.5 deciliter sugar. Tamang-tama lang yung yung tamis. Wow, almost done. Diba? Easy lang gumawa ng ng biko pag yung isaing muna ang bigas tapos yun. Or pag naka-arrange na lahat ng na ingredients. Yan, easy na lang gumawa ng biko. At pag may oras din tayo. And ready na rin ang ating lalagyan. It's done. Then, i-arrange na natin dito sa dahon ng saging. Wow, I like mas. That banana leaf. Mga half lang siguro dadalhin ko kasi sobrang dami. Of course, yung kalahati, pang ko na, pang dessert ko na rin. Dito sa bahay. Yan. I-plot lang natin. It's look yummy. Then, lagay na natin yung yung latex sa ibabaw.
It's done. Yan na. It's beautiful. And looking yummy. Hindi lang looking yummy, talagang masarap siya.